isang liblib na barangay sa paanan ng bundok Banahaw sa Quezon, naroroon ang tahimik na pamumuhay ni Elias Riego, isang magsasakang tila kinasanayan na ng kalikasan. Sa bawat pagdampi ng araw sa kanyang likod habang siya'y nag-aararo, kasabay ng malamig na ihip ng hangin mula sa kagubatan, dama niya ang katahimikan ng mundong pinili niyang yakapin, malayo sa ingay ng lungsod at pangarap ng marami. Si Elias ay 33 anyos, matipuno ang katawan. Sunog sa araw ang balat, at palaging may kasamang banayad na ngiti kapag kinakausap. Hindi siya palasalita, ngunit kapag siya ay nagsalita, may bigat ang bawat salita, totoo, diretso at puno ng respeto. Lumaki siya sa bukid na minana pa mula sa kanyang ama, si Mang Arturo, na sumakabilang buhay 3 taon na ang nakalilipas dahil sa stroke. Mula sa maliit na bahay kubo na gawa sa kahoy at pawid, araw-araw ay maaga siyang gumigising, 4:00 pa lamang ay gising na siya. Nagkakape ng barako habang pinagmamasdan ang bukid. Sa kanyang pag-iisa, tila mas nararamdaman niya ang presensya ng kanyang yumaong ama. "Kung buhay ka pa, tay, baka mas madali pa tong lahat," aniya minsan, habang hawak ang lumang sombrero ng ama at nakaupo sa harap ng pilapil. Wala siyang asawa, ni kasintahan, matagal nang wala. 6 na taon na ang nakakalipas nang pumanaw sa aksidente sa Maynila ang kanyang nobya, si Liza, isang guro na kanyang kasintahan mula pa noong high school. Dahil sa lungkot at bigat ng pangyayari, pinili ni Elias na bumalik sa bukid at hindi na muling iwan ito. Hindi rin siya madalas pumunta sa bayan, maliban na lang kung kailangang bumili ng bigas o abono. Mas gusto niya ang katahimikan ng lupa, ang pagbungkal ng lupaing sarili niyang pinataba, at ang pakikisalamuha sa mga batang tinuturuan niya kung paanong magtanim ng palay. Sa totoo lang, hindi lang basta magsasaka si Elias. Siya rin ay parang kuya o tatay-tatayan ng marami sa mga batang naiwan ng mga magulang na OFW o yaong mga lumaki sa hirap. Isang araw ng Sabado, pagkatapos ng taniman, lumapit sa kanya si Andoy, isang batang nasa 10 taong gulang. "Kuya Elias, kailan mo po uli kaming tuturuan sa silong maggawa ng paso mula sa lata?" Tanong ng bata habang bitbit ang isang bakanting lata ng sardinas. "Sa Miyerkules uledong, pero siguraduhin mong may baon kang lupa ha, hindi pwedeng paso lang walang laman," sabay ngiti ni Elias. "Haha, opo, magdadala po ako ng lupa, galing sa tapat ng bahay namin." Sagot ni Andoy sabay takbo pabalik sa mga kaibigan. Ang simpleng interaksyon na ito ang nagbibigay saysay sa araw-araw ni Elias. Alam niyang hindi sapat ang kita sa pagsasaka, pero ang makitang masaya ang mga batang naturuan niyang magtanim, gumawa ng paso o mag-recycle ng basura para gawing taniman ay isa ng gantumpala. May isa pa siyang pangarap na hindi niya sinasabi sa marami, ang makapagtayo ng maliit na paaralan para sa mga batang magsasaka. Isang lugar kung saan matututo sila hindi lang ng akademikong kaalaman, kundi pati na rin ng pagsasaka, paggawa ng organikong pataba at pag-aalaga ng hayop. Kung may konting puhunan lang sana, kahit isang silid lang muna. Bulong niya sa sarili habang nagbubungkal ng lupa gamit ang lumang araro ng ama. Sa mga oras ng pahinga, inaayos niya ang mga donasyong libro mula sa bayan, pinaplastik para hindi mabasa ng ulan, at inilalagay sa isang bahagi ng kanyang bahay para gamitin sa araling bahay sa bukid tuwing hapon. Hindi rin siya maramot sa pagkain. Kapag may gulay siya galing sa likod bahay, ibinabahagi niya ito sa mga kapitbahay na kapos. May isang matandang kapitbahay, si Aling Rosa, na palaging nagbibigay ng chismis tuwing hapon. "Elias, bakit ba hanggang ngayon hindi ka pa rin naghahanap ng bagong asawa? Sayang ang lahi mo, matipuno ka pa naman." Sabay abot ng kakaning suman. "Ay nako, Aling Rosa, ang babae hindi binibili sa palengke. Kung darating, darating." Nakangiting tugon ni Elias. "Hay nako, baka abutan ka ng 50 niyan, wala ka pa rin ka-holding hands." Tawang-tawa si Elias, ngunit may kunting kirot sa likod ng kanyang puso. Hindi siya bitter sa buhay, pero minsan ay nararamdaman niyang may kulang.
Sa kabila ng lahat na kanyang ginagawa para sa komunidad, may mga gabi pa rin na binabalikan niya ang mga alaala ni Liza. Ang mga plano nilang magtayo ng nursery para sa mga batang walang paaralan sa bundok. Sa isang larawan na nakapatong sa istante, makikita ang batang Elias kasama ang ama at ang taniman sa likod. Katabi nito ang isang sulat na sulat kamay ni Liza. Magtanim ka ng kabutihan at aani ka ng pag-asa. Paulit-ulit niya itong binabasa tuwing nahihirapan siya. At sa kabila ng tahimik na buhay sa bundok, hindi alam ni Elias na isang bagyong paparating ang hindi lamang babaliktad sa kanyang araw-araw, kundi magdadala rin ng bagong yugto sa kanyang puso. Isang bagyong magdadala ng isang babaeng hindi niya kailanman inakalang mapapalapit sa kanya. Sa isang malawak na mansyon sa Forbes Park, tila walang kulang sa buhay ni Camille Villarica. Anak siya ni Gregorio Villarica, isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa na nagmamay-ari ng Villarica Group of Companies, isang conglomerate na sumasakop sa real estate, logistics at mining. Lahat ng mamahaling gamit ay nasa kanya na. Sports car, branded bags, private tutors, pati na rin sariling swimming pool sa likod ng bahay. Ngunit sa kabila ng marangyang pamumuhay, si Camille ay nakakulong sa sarili niyang mundo. Sa edad na 25, hindi pa rin siya pinapayagang mamuhay ng may sariling desisyon. Bawat galaw niya ay nakabantay. May bodyguard, may sekretarya, may mga driver na laging nasa paligid. Para siyang ginto sa isang glass case. Pinapangalagaan, pero hindi pinapayagang hawakan ang sariling kapalaran. Camille, you're late for your piano lesson. Ani Ma'am Daria, ang matandang governess na itinalaga sa kanya ng ama mula pagkabata. I'm not in the mood, sagot ni Camille, malamig ang boses. Habang nakaupo sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ang ulan sa labas. You're never in the mood. Your father will be disappointed, tugon ni Daria habang inaayos ang mga nota sa piano. Let him be. Ito ang araw-araw na eksena ni Camille, isang kalendaryo ng mga aktibidad na hindi niya pinili. Mula sa umaga hanggang gabi ay kontrolado ang bawat oras. Lahat ay nakaplano. Pilates sa umaga, business lecture sa tanghali, charity event sa gabi. Wala siyang sariling kaibigan. Wala siyang lakas ng loob para tumanggi sa mga desisyong ipinilit sa kanya. Pati ang arranged engagement sa anak ng senador. Camille, I want you to accompany Aldrin to the fundraiser next week. Sabi ng ama niyang si Gregorio sa isang hapunan. Mahigpit ang mukha habang nakatingin sa kanya. Do I have a choice? Aniyang walang buhay ang boses. No, maikling tugon ng ama. We've invested too much in your image. Hindi niya napigilang tumayo mula sa mesa at umalis habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pagdating niya sa kanyang silid, agad siyang humiga sa kama, niyakap ang isang luma at simpleng scrapbook, hindi ng mga event o high-profile travels, kundi ng mga lumang litrato noong nakakapagbakasyon pa siya, kasama ang kanyang yaya sa probinsya noong siya'y bata pa. Masaya siyang nakatsinelas, nakatali ang buhok, at may hawak na tilapia sa isang bangka. Doon niya naisip, paano kung tumakas ako? Kahit isang beses lang, kahit isang linggo lang na ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Kinabukasan, lihim siyang nakipag-ugnayan sa isang dating staff na malapit sa kanya, si Kuya Benjo, ang dating driver nilang tinanggal dahil sa isang pagkakamaling hindi naman niya kasalanan. Kuya Benjo, kailangan ko ng pabor. Alam kong matagal ka nang wala sa kumpanya, pero ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Anong kailangan mo, Camille? Tanong ng lalaki, gulat ngunit handang makinig. Gusto kong tumakas, kahit ilang araw lang. Kailangan ko lang huminga, makalayo. Bagamat uno ng kaba, tumango si Benjo at tinuluvan siyang planuhin ang lahat. Nagpaalam si Camille na may retreat sila sa simbahan, isang alibi na madaling paniwalaan sa pamilya nilang may koneksyon sa simbahan at charity. Sa halip na sa retreat house, nagtungo siya sa isang maliit at hindi kilalang resort sa Lucban, Quezon, isang lugar na hindi aafalain ng ama niyang pupuntahan niya. Sa daan, bitbit niya ang isang simpleng bag. Wala ang mga mamahaling damit ni alahas. Tanging payong, jacket, ilang t-shirt,
at isang lumang Polaroid camera lang ang baon niya. Ganito pala ang pakiramdam ng walang bantay. Nakakatakot pero masarap. Bulong niya habang minamaneho ang sariling sasakyan. Unang beses sa buong buhay niyang nagmaneho nang walang driver sa tabi. Ngunit hindi niya alam na isang panganib ang nagbabantang sumira sa kalayaang matagal niyang hinangad. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng daan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Bagyong hindi niya alam ay naroon na pala sa Southern Luzon. Nagbaha sa ilang bahagi ng kalsada. Wala siyang signal. Madilim ang paligid. Wala siyang makitang masisilungan. "Shoot! Shoot! Come on! Signal please!" Aniya habang pinipindot ang cellphone. Subalit walang lumilitaw na kahit isang bar. Maya-maya, bumagal ang takbo ng kanyang sasakyan. May tunog na kakaiba. "No, no, no! Don't you dare!" bulong niya. Huminto ang sasakyan sa mismong gilid ng isang makitid na daan sa bundok. Walang ibang sasakyan sa paligid. Bumaba siya at lumingon-lingon. Basang-basa na ang buhok at damit. "May tao ba dito?" sigaw niya. Pero tanging ulan ang tugon sa kanya. Malamig. Madulas ang daan at wala siyang mahanap na signal. Umupo siya sa loob ng sasakyan. Niyakap ang sarili. Halos maluha na siya. Ginusto ko to, pero hindi ganito." Nanginginig niyang bulong sa sarili. Habang unti-unting milalamulang dilim ang paligid, isang liwanag ang bumungad mula sa malayo. Hindi mula sa sasakyan, kundi mula sa isang lumang pariton na may parol na bote ng kasera. Sa likod nito ay isang lalaki. May sombrerong pawid, bitbit ang isang bayong na puno ng mga pananim. Lumingon ang lalaki sa kanya. "Miss, anong ginagawa mo dito sa lakas ng ulan?" Anito, habang nilalapit ang gasera. Nagulat siya. Hindi niya alam kung matatakot o matutuwa. Ngunit ang mukha ng lalaki ay hindi nagtatanong ng marami, kundi puno ng pag-aalala. Hindi pa niya alam na ang lalaking iyon, ang magsasakang ito, ay magbabago sa lahat ng akala niyang alam niya sa buhay. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, parang hindi nauubusan ng galit ang kalangitan. Ang mga patak nito ay tila mga dagok na pabigat ng pabigat sa balikat ni Camille habang nakaupo sa loob ng kanyang nasira at giniginaw na sasakyan. Gabi na at ang paligid ay unti-unting nilalamon ng dilim. Nababalot ng hamog ang salamin ng sasakyan at ang hangin ay malamig at nanunuot sa buto. Biglang bumukas ang pinto ng driver's side. Sa gilid ng kanyang paningin, isang liwanag mula sa gaserang hawak ng isang lalaking basang-basa rin ang katawan ang dahan-dahang lumapit. "Miss, ligtas ka ba riyan?" Boses na paos ngunit puno ng malasakit. Nagulat si Camille. Agad siyang umatras at isinara ang bintana. Natakot siya. "Sandali lang po, huwag kayong lalapit," sigaw niya habang nanginginig. Huminto ang lalaki. Hindi siya lumapit pa. Tila naunawaan nito ang takot niya. Dahan-dahan nitong ibinaba ang gasera sa lupa at itinaas ang dalawang kamay. "Pasensya ka na. Hindi kita sasaktan. Nakita lang kitang mag-isa rito sa gitna ng ulan. Delikado. Baka gumuho ang daan mamaya." Hindi kumibo si Camille. Pinagmasdan niya ang lalaki. Matangkad, balingkinitan, may suot na basang long sleeves na pinunit sa may siko at sombrerong pawid na halos hindi na makasalo ng ulan. May baras siyang bitbit sa likod, tila panggabay sa kalabaw, ngunit walang kalabaw. Tanging ang kariton niyang gawa sa kahoy at goma, may sakong palay at bayong na gulay. Ang kasama niya. "Ako nga pala si Elias," pakilala ng lalaki habang nakatayo sa ilalim ng ulan. "Diyan lang ang bahay ko sa may bandang itaas. Kung gusto mo, makisilong ka muna. Baka gabihin ka rito. Wala ka ring signal dito. Sira ang tower mula kahapon." Tumahimik si Camille. Bumitaw siya ng buntong hininga. Ang lamig ay unti-unti nang sumasakit sa kanyang mga daliri. Wala na rin siyang battery sa cellphone. Isa lang ang naisip niya. Hindi siya makakabalik ng ligtas kung mananatili sa loob ng sasakyan. Dahan-dahan niyang binuksan muli ang bintana. "Saan po ba ang bahay ninyo?" "Mga 5 minutong lakad lang mula rito. Medyo akyat bundok, pero may bubong, may kalan, at may kape." Ani Elias may bahid ng ngiti. Nagatubili si Camille, ngunit tinimbang niya ang opsyon. Delikado man, mas pipiliin niyang may masilungan kaysa mamatay sa lamig. "Okay, pero sana po totoo kayong tao.
Aniyang halos hindi niya rin alam kung biro o panalangin. Natawa si Elias. Sana nga. Naglakad sila sa gitna ng putikan, habang ang ulan ay parang ayaw paawat. Si Camille ay halos madulas ilang beses, kaya't inialok ni Elias ang kamay niya upang alalayan siya. Salamat, sabi ni Camille, halos pabulong habang nakapikit sa bawat madulas na hakbang. Ayusin mo ang hakbang mo, iwasan mo yung may damong mababa. Diyan madalas may bato. Paliwanag ni Elias, tila natural lang sa kanya ang gabayan ang iba. Maya-maya pa, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero ang sumalubong sa kanila. Simple, may bintanang may kurtinang hinabi sa kamay at may bubong na may ilaw mula sa loob. Isang lampara na pinapagana ng solar panel. Pasok ka na, diyan ka muna sa tabi ng kalan. May tuwalya akong malinis sa loob, sandali lang. Ani Elias. Pagpasok, naamoy agad ni Camille ang halimuyak ng tuyong kahoy, mainit na sabaw at presensyang hindi niya maipaliwanag. Simple, totoo at hindi plastik tulad ng mga karaniwang tao sa paligid niya sa Maynila. Pinunasan niya ang sarili gamit ang tuwalya at sinabihan siyang magsuot ng isang lumang damit na babae, malamang ay sa isang kamag-anak ni Elias. Sige lang, pang-asawa ko sana yan noon, pero matagal nang wala. Mahinang sambit ng lalaki habang nakatalikod. Hindi nagtanong si Camille. Sa halip, tumango lang siya at pumasok sa maliit na banyo ng kubo. Nang makalabas siya, may mainit na sabaw na kalabasa at saluyot na nasa mesa. May kasamang sinaing na kanin at tuyo. Wala akong fancy food, miss. Pero ito, sigurado akong hindi ka magkakasakit. Ani Elias habang nakangipi. Umupo si Camille, gutom na gutom. Kinain niya ang pagkain at hindi niya inakalang napakasarap nito. Hindi dahil sa sangkap, kundi sa damdaming ipinagluto siya ng may malasakit. Salamat po talaga, mahina niyang sabi habang lumulunok. Taga saan ka ba? Tanong ni Elias habang nag-aayos ng damit sa sampayan. Taga Laguna. Asistant ako ng isang turista. Nawalay lang saglit. Hindi ko akalaing aabutan ako ng bagyo, mabilis niyang sagot. Palusot na sinanay niyang sabihin. Hindi siya sinundan ni Elias sa tanong. Tumango lang ito. Hindi ko natatanungin kung totoo yan. Basta dito ligtas ka. Bukas kung gumanda ang panahon, tutulungan kitang bumalik sa sasakyan mo. Pero kung hindi, dito ka muna. May ekstrang banig, ngumiti si Camille. Sa unang pagkakataon, may lalaking hindi nagtangkang kontrolin siya. Hindi siya siningil at hindi siya pinakialaman. Isang lalaking ang kabutihan ay hindi nakatali sa estado sa buhay, kundi sa puso. Habang siya'y nakahiga sa banig at pinakikinggan ang patak ng ulan sa bubong, napangiti siya sa sarili. Elias, bulong niya, hindi mo alam, pero ikaw ang una kong kalayaan. Ang umaga sa kabundukan ay laging payapa. Walang tunog ng mga sasakyan, walang tunog ng cellphone, tanging huni ng ibon, lagaslas ng tubig sa sapa, at tunog ng hangin sa dahon ng kawayan. Sa loob ng maliit na kubo, nagising si Camille sa amoy ng nilulutong sinangag na may bawang at pritong itlog. Sandaling naguluhan ang isip niya, saglit niyang naisip na nananaginip lang siya, na wala siya sa mansyon, na wala ang kanyang ama, na wala ang sekretary na tumatawag kada oras. Ngunit pagmulat ng mata, tanaw niya ang simpleng dingding na kawayan at ang sinag ng araw na dumaraan sa maliit na bintana. Naroon pa rin ang banig. Naroon pa rin ang lumang kurtina. At sa labas ng pintuan, naroon si Elias, natasuot ng lumang sando, pawis na habang nagsasaing at pinapainit ang tubig sa kawa. Gising ka na pala, bati ni Elias nang mapansin siyang dumungaw sa pintuan. May mainit na tubig sa timba kung gusto mong maghugas o maghilamos. Nandun parang poso. Tahimik lang na tumango si Camille. Kinuha niya ang tuwalya at nagtungo sa labas. Ang poso ay may kabigatan sa pagbomba. Pero nang makapag-igib siya ng kahit isang tabo at naihilamos ito sa muka, parang naramdaman niya ang unang malayang umaga sa buong buhay niya. Pagbalik niya, nakahanda na ang agahan. May sinangag, itlog at mainit na tsa. Wala ang kape sa tray. Pasensya na, ubos na pala ang barako ko. Paliwanag ni Elias habang inilalapag ang pagkain.
Pero itong tsaang dahon, pampakalma yan, galing sa likod bahay. Salamat, tipid na sagot ni Camille habang umuupo. Tahimik silang kumain. Si Elias, sanay sa katahimikan. At si Camille, ngayon palang muling nasasanay sa ganitong simpleng pag-uusap. Wala siyang cellphone, walang tawag, walang abala. Ngunit may tanong sa isip niya. Gaano katagal siyang pwedeng manatili rito? Ano ang gagawin niya kapag natapos ang bagyo? Napansin ni Elias na tila tahimik at mailap si Camille. Hindi naman niya ito pinilit magsalita. Ngunit makalipas ang ilang minuto, siya na mismo ang nagbukas ng usapan. Hindi ko alam ang buong kwento mo at hindi ko naman kailangan malaman. Pero sa mukha mo palang kagabi, halata kong may tinatakasan ka. Napatigil si Camille. Itinaas niya ang tingin kay Elias. Seryoso ang mukha. Hindi ito nagtatanong. Wala ring halong pang-uusisa o paghusga sa tono nito. May mga tao talagang gustong tumakas paminsan-minsan. Wala namang masama doon, dagdag pa ng magsasaka. Baka akala mo spoiled brat lang ako, mahinang sabi ni Camille. Inilalaro ang tasa ng tiyak. Hindi kasi halata sa itsura, pero minsan mas masikip ang gininto ang kulungan kaysa sa selda. Tumingin si Elias sa kanya, tila may gustong sabihin, ngunit pinili na lang ang katahimikan. Sa halip, kinuha niya ang bayong na may laman na kamatis at sitaw. Samahan mo ako sa bukid mamaya kung gusto mong makalibang. Pero kung gusto mo rin lang magpahinga, ayos lang, dito ka muna. Mumiti si Camille. Sasamahan kita, ayoko ng puro ipu sa sulok. Sa bukid, suot ni Camille ang lumang sombrero ni Elias at isang pambahay na damit. Nagtaka siya sa sarili. Paanong sa kabila ng dumi at putik sa paligid, parang mas nakakahinga siya dito kaysa sa kahit anong 5-star spa na napuntahan niya. Habang nagtatanim ng kamatis, napansin niya kung gaano kaalaga si Elias sa lupa. Hinahaplos nito ang mga punla, tinutuklap ang mga damong ligaw at iniingatan ang bawat butil ng lupa na tila mahalaga ang bawat hibla. Bakit ka bumalik dito, sa bukid? Tanong ni Camille. Habol ang hininga. Dati akong nagtatrabaho sa lungsod. Construction worker. Malaki rin ang kita. Pero nang mamatay ang tatay ko, wala na ring pumilit sa akin na manatili doon. Bumalik ako rito. Mas gusto ko kasi ang tahimik. Dito, kahit pagod ka, alam mong may saysay ang bawat putil. Hindi sumagot si Camille. Bagkus tiningnan niya si Elias na tila ngayon niya lang tunay na nakita. Sa likod ng pagiging tahimik at simpleng pananamit nito, naroon ang lalaking may prinsipyo, may laman ang salita, at higit sa lahat, may malasakit hindi lang sa lupa, kundi sa kapwa. Pagbalik nila sa kubo, gabi na, may pinainit si Elias na sabaw ng munggo, may halong malunggay at tinapa. Hindi man mamahalin, tila iyon ang pinakamasarap na hapunang natikman ni Camille. Matapos kumain, habang nililigpit ni Elias ang mga plato, nahulog mula sa bag ni Camille ang kanyang cellphone. Patay na ito sa baterya, pero sa screen ay may wallpaper na larawan nila ng ama niya. Ang pangalan sa screen, Dad, walay missed calls. Napansin ito ni Elias. Maraming tumatawag sa'yo, tahimik nitong sabi habang ibinabalik ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Napatitig si Camille sa telepono. Ang katahimikang kanina ay tila nabasag ng bigla. Oo, pero hindi ko pa kayang harapin yon. Tumango si Elias. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Pero darating din ang araw na kakailanganin mong bumalik sa totoong mundo mo. Baka nga, ani Camille, sabay punot ng malalim na buntong hininga. Pero sa ngayon, dito muna ako, kung okay lang sa'yo. Walang problema, basta tandaan mo, ang bahay na ito ay bukas para sa mga taong gustong makahanap ng katahimikan. Hindi kita huhusgahan. Ngumiti si Camille, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang totoo ang mundong ito. Walang kamera, walang planong propaganda. Walang ibang layunin kundi ang simple lang, ang damhin ang bawat araw. Hindi niya alam kung gaano siya katagal mananatili sa piling ni Elias. Pero ang alam niya, bawat araw na lumilipas ay parang pagtanggal ng bawat alikabok sa puso niya. Bawat titig ni Elias, bawat katahimikang sabay nilang pinakikinggan,
ay unti-unting bumubura sa peklat ng isang buhay na hindi niya pinili. 2 araw na ang lumipas mula nang sumilong si Camille sa payak na tahanan ni Elias, at sa mga panahong iyon, tila naghalo ang dalawang mundong hindi kailanman inaakalang magtatagpo. Si Camille, ang babaeng sanay sa marmol na sahig, chandelier at almirol na bedsheet, ay ngayoy natutulog sa banig, kumakain ng tinapa at kamatis at naliligo sa puso. At si Elias, ang lalaking lumaki sa hirap ngunit puno ng dignidad, ay tahimik na tinatanggap ang presensya ng isang estrangherang alam niyang may tinatagong kwento. Sa mga panahong iyon, natutunan ni Camille kung paanong hawakan ang kalabaw sa irigasyon. Natutunan niya ang tamang pagtusok ng punla ng kamatis. Tinuruan pa siya ni Elias kung paano gumawa ng organic fertilizer mula sa pinaghalong dahon, palat ng prutas at pinaglumaan ng gulay. Hindi ko inakalang magiging masaya ako sa ganito, sambit ni Camille habang hinuhugasan ang kanyang kamay sa balon. Sa Maynila, lahat ng gamit automatic, pero hindi ko nararamdaman ang sarili ko. Dito, kahit pawisan at amoy araw ako, parang totoo ang bawat galaw. Tumingin si Elias sa kanya. Kasi dito, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Walang title, walang posisyon. Kung sino ka, yun na yun. Tumingin si Camille sa langit. Ang sarap pala ng ganito. Walang judgment, walang press release. Ngunit ang katahimikang iyon ay unti-unting nagkaroon ng bitak ng isang gabi. Habang si Camille ay naghahanap ng charger sa kanyang bag at hindi sinasadyang mahulog ang kanyang iPhone. Bumukas ito at muling umilaw. Sa screen, isang serye ng notifications. Dad, 25 missed calls. Secretary Mia, emergency at the mansion. Aldrin, where the hell are you? Hindi niya namalayang lumapit si Elias. Napatingin ito sa screen. Natalingon si Camille. Agad inipit ang phone. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang mabuksan to. Tahimik si Elias. Lumayo ito sandali, saka muling bumalik, dala ang tasa ng mainit na tsaang dahon. Hindi ko pakikialaman ang buhay mo, Camille. Pero wag mo rin akong gawing taguan. Ang kabaitan ko, hindi dapat gawing dahilan para magsinungaling. Napatungo si Camille. Alam kong may utang akong paliwanag, pero hindi ko rin alam kung paano. Sanay akong itinatago lahat. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Sa gabi ng araw na iyon, hindi sila nag-usap. Kinabukasan, si Camille ay naging mailap. Hindi na siya sumama sa bukid. Mas pinili niyang maglinis ng paligid ng bahay at kung minsan ay umiiyak ng palihim sa likod ng bahay habang nakatingin sa taniman. Samantala, si Elias ay nanatiling tahimik. Hindi niya sinundan ang babae. Hindi niya pinilit na kausapin siya. Pero naroon pa rin ang pag-alalay, tubig sa tabo, bagong lutong kanin, at pinya na inani niya mula sa likod ng bahay. Sa sumunod na hapon, bago lumubog ang araw, lumapit si Camille sa kanya. Elias, mahinang tawag. Gusto ko lang sabihin, salamat sa lahat. Salamat sa hindi pagtatanong kung kailan hindi ako handang sumagot. At salamat sa pagtanggap kahit hindi mo ako lubos na kilala. Tumingin si Elias, seryoso ngunit banayad. Camille, hindi mo kailangang magpaliwanag kung hindi mo kaya. Pero kung anuman ang nilalayuan mo sa mundo mo, tandaan mong ang problema hindi nawawala kahit saan ka tumakbo. Nahahanap ka rin nito sa huli. Tumango si Camille. Alam ko, kaya bukas babalik na ako. Halos hindi siya narinig ni Elias, ngunit nauunawaan niya ito. Alam niyang hindi pang matagalan ang pagdalaw ng dalaga sa kanyang buhay. Ang mga taong may sariling mundo ay kadalasang may sariling daang kailangang balikan. Kinabukasan, maagang nag-impake si Camille. Suot niya muli ang kanyang maong na pantalon at puting blouse na hindi na kasing linis ng dati, pero suot na may dangal at bagong paninindi. Habang naglalakad sila pabalik sa kanyang sasakyan, ngayon ay tuyo na ang daan at tila nagpaubaya na ang kalikasan. Tahimik silang dalawa, walang kibuan, hanggang sa makarating sa sasakyan na naayos na ni Elias sa kanyang sariling paraan. Pinalitan ng battery gamit ang reserbang ginamit niya mula sa lumang generator.
Hindi mo na kailangang itago ang totoo, sabi ni Elias bago siya sumakay. Alam kong hindi assistant ang itsura mo at hindi rin turista lang ang gusto mong maranasan. Pero hindi ko rin kailanman ginawang issue yon dahil hindi kita tinanggap base sa pagkatao mong ipinakita, kundi sa katauhan mong naramdaman ko. Tumingin si Camille sa kanya habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin sa luha. Elias, ikaw ang una sa buong buhay ko na hindi ako tinanong kung sino ako. Pero ngayong paalis na ako, gusto kong ikaw naman ang makaalam ng totoo. Ako si Camille Villarica. Anak ako ni Gregorio Villarica. Alam kong hindi mo siya kilala, pero napahinto si Elias. Ngunit hindi siya nabigla. Hindi ko kailangang kilalanin siya. Ikaw lang ang importante sa akin sa mga araw na iyon. Salamat sa tiwalang yan. Gusto kong bumalik kung papayag ka. Hindi bilang Villarica, kundi bilang Camille na natutong magtanim ng kamatis at uminom ng tsaa mula sa dahon. Aniyang may halong ngiti at luha. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, iniabot niya ang lumang sombrero na ginamit ni Camille noong nagtanim sila. Dalhin mo muna to, para maalala mong kahit sa simpleng lugar, may mga taong makatatanggap sa iyo kahit walang pangalan, kahit walang pera, kahit may mga sugat. Umupo na si Camille sa sasakyan. Binuksan ang makina at bago umandar, muling tumingin kay Elias. Babalik ako, sabi niya. Hindi siya pinigilan ni Elias. Hindi rin siya sinabihan ng hintayin kita. Ngunit sa kanyang tahimik na pagtango, dama ni Camille na ang pintuan ng kubo ay mananatiling bukas para sa kanya. Hindi lang bilang bisita, kundi bilang taong handa nang bumalik sa sariling katotohanan. Muling bumalik si Camille sa mansyong tila isang palasyong walang puso. Sa pagsapit ng gabi, tahimik siyang lumakad papasok ng gate, habang tahimik ding nakabuntot ang dalawang bodyguard na sinundo siya mula sa lukban. Hindi siya nagsalita sa buong biyahe. Hindi rin sila nagtangkang magtanong. Lahat ng nasa bahay ay tila naghahanda para sa pansabog ng galit ng ama niya. At hindi nga nagtagal, pagbungad niya sa loob ng sala, naroon si Gregorio Villarica, nakatayo sa harap ng malaking portret ng kanyang yumaong asawa. Naka-cross arms, malamig ang titig, at agad sumambulat ang tanong sa katahimikang bumalot sa silid. Saan ka galing, Camille? Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip, inalis niya ang suot na sombrero ni Elias. Nilapag ito sa mesa at tumingin sa kanyang ama ng diretsyo. Sa isang lugar kung saan, sa wakas, nakahinga ako ng totoo. Sagot niya. Sa isang kubo, sa ilalim ng ulan, sa tabi ng isang taong hindi kailangang malaman kung sino ako para igalang ako. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Gregorio. Hindi galit, kundi gulat. Para bang ngayon lang narinig ang anak niyang nagsalita ng may sarili nitong tinig. Anong pinagsasabi mo? You abandoned your responsibilities. Your fiancé. Hindi ko siya fiancé, Dad. Sigaw ni Camille. Una niyang pagsabog ng damdamin. Fiancé lang siya sa mga papel at sa mga kwento mo. Pero sa akin, wala siyang halaga. Hindi siya ang pinili ko. At kung pagbabayaran ko ang pagpili sa sarili ko, sige. Pero ayoko nang mabuhay sa mga kasinungalingan ng iba. Tahimik ang kanyang ama. Ngunit hindi rin ito nagsalita para humingi ng tawad. Lumapit lang ito sa mesa at iniabot ang isang makapal na sobre. Ano to? Tanong ni Camille. Isang tseke, isang bagong kontrata sa isang real estate deal sa Singapore. 3 buwan na lang, ito turnover na sayo ang branch. Once you sign this, you're back in the plan. Hindi niya kinuha ang sobre. Sa halip, tinitigan niya ito at dahan-dahang itinulak pabalik. Hindi na ako bahagi ng plano mo, Dad. At sana matutunan mong hindi ako project. Anak mo ako. Umalis si Camille nang hindi lumilingon. Pagbalik niya sa kanyang silid, binuksan niya ang cellphone at nakita ang hindi na mabilang na missed calls at mensahe. Ngunit isa lang ang pinagtuunan niya ng pansin. Isang bagong text na hindi niya inaasahan. Salamat sa pag-iwan ng sombrero. Mainit yung araw ngayon. Elias. Napangiti siya. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Elias ang kanyang numero. Ngunit marahil ay si Kuya Benjo ang may pakana. Umupo siya sa gilid ng kama
at pinagmamasdan ang mga palamuting dati akala niya'y magpapasaya sa kanya. Mga imported na figurine, designer beddings, crystal chandelier. Ngayon, para bang peke ang lahat ng yon. Kinabukasan hindi na siya sumipot sa board meeting na dapat ay pinamumunuan niya bilang marketing director ng isang bagong project. Sa halip, nagpunta siya sa isang NGO office na matagal na niyang sinusundan online. Isang organisasyong tumutulong sa mga magsasaka at maliliit na komunidad para makapagpatayo ng sustainable farming projects. Hi, I'm Camille, pakilala niya. Wala akong degree sa agrikultura, pero meron akong 2 araw na karanasan sa pagtatanim ng kamatis at paghugas ng paa sa ilog. Pwede ba yun? Napatawa ang staff na sumalubong sa kanya. That's a good start, pero mas okay kung may puso ka sa ginagawa namin. Numiti si Camille. Puso lang ang meron ako ngayon, pero hindi ako aalis hanggang hindi ako natututo. Ilang linggo siyang naging volunteer. Nagsimula siya bilang tagalinis ng storage ng mga abono, hanggang sa naging tagagawa ng dokumentasyon ng mga training. Nang lumaon, ginamit niya ang kanyang communication skills upang magdisenyo ng brochures at mag-organize ng mga mini-lecture sa mga probinsya. Hindi nagtagal ay napansin siya ng regional director ng NGO. Camille, gusto mo bang mag-lead ng project proposal para sa bagong program sa Quezon? Napaisip siya. Quezon, lugar kung saan naroroon si Elias. Lugar na nagbukas ng lahat sa kanya. Opo, sagot niya. Halos may galak sa boses. At may kilala akong pwedeng maging katuwang natin roon. Bago siya bumalik sa Quezon, sinigurado muna niyang maaayos niya ang mga legal na bagay na nakatali sa kanya. Kinuha niya ang tulong ng isang abogado para ipaglaban ang kanyang karapatang gamitin ang trust fund mula sa kanyang yumaong ina. Isang pondo na ipinangakong ibibigay sa kanya sa oras na siya ay mag-edad 25. At ngayon, nasa tamang panahon na siya. Dahil sa legal team na kanyang nilapitan, nakuha ni Camille ang bahagi ng pondo na agad niyang inilaan para sa Bukas Palad Center, isang bagong livelihood at agricultural hub na itatayo sa mismong lugar kung saan niya nakilala si Elias. Hindi pa niya tinatawagan si Elias. Ayaw niyang bigla na lang itong gulatin. Gusto niyang dumating na handa, hindi bilang bisita, kundi bilang katuwang sa layunin. Ngunit bago siya lumarga pabalik sa Quezon, dumaan siya muli sa bahay ng kanyang ama. Hindi na sila nag-away. Tahimik lang silang nagkakatinginan. Iniabot niya ang sobre ng proyekto. Pinakita ang plano, ang design ng center at ang budget. Hindi ko hinihingi ang permiso mo, pero gusto ko lang malaman mong may ginagawa akong may saysay. Tiningnan ni Gregorio ang mga papel. Hindi siya tumango. Hindi rin sumimangot. Sa halip, binitawan niya ang isang tanong. May kasamang lalaki ba dyan sa plano mo? Saglit na natawa si Camille. Hindi siya bahagi ng plano. Pero siya ang dahilan kung bakit ako gumawa ng plano. Tahimik. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ama na walang masabi. Hindi galit, hindi rin galak, kundi tila nagtataka. Saan ba talaga nagkamali ang pagiging ama? Bago siya tuluyang umalis, tiningnan niya ito ng diretso. Hindi ko napipilitin ang approval mo, Dad. Pero salamat sa mga pagkukulang mong tumayo mag-isa. Magmula nang umalis si Camille sa kanyang payak na kubo, muling nanumbalik ang katahimikan sa buhay ni Elias. Ngunit hindi na ito ang tahimik na nakagagaan sa pakiramdam. Sa bawat paggising niya tuwing madaling araw, sa halip na marinig ang simpleng good morning mula sa boses ng isang babaeng sanay sa lungsod ngunit nagtagpo ng ginhawa sa bukid, tanging huni na lang ng ibon at ugong ng hangin sa kawayan ang naiwan. Tila ba kahit ang araw ay nawalan ng sigla, ang mga tanim na dati masigla niyang binubungkal, nayo'y tila pabayaan niyang tinatrabaho. Ang dating masigasig na pagtuturo sa mga bata sa barangay ay unti-unting nabawasan ng sigla. Sa likod ng bawat ngiti, naroon ang bigat ng isang damdaming hindi masabi. Kuya Elias, tawag ni Andoy isang hapon habang bitbit ang 2 lata ng paso. Wala ka po kahapon sa silong. Kala po namin may sakit ka. Ngumiti si Elias pilit.
Medyo tinamad lang ako, Andoy. Pasensya na. Next week, ha? Okay po. Pero namimiss ka na namin ni Ate Susan. Wala pong nagtuturo ng compost ngayon. Sabay takbo ng bata palayo. Naiwan si Elias na nakatingin lang sa lupa. Pinilit niyang ituloy ang pag-anik ng sitaw. Ngunit hindi niya natapos ang kalahati ng bukid bago bumalik sa bahay. Sa sulok ng kubo, naroon pa rin ang sombrerong ginamit ni Camille. Hindi na sinubukang ibalik. Para itong relikya ng isang panahong hindi niya sigurado kung totoo ba talaga o panaginip lamang. Lumipas ang mga linggo at sa kasamaang palad, dumating pa ang isang pagsubok. Isang hating gabi, habang umuulan na naman at humahampas ang hangin sa bubong, may kumatok sa kanyang pinto. Isang kapitbahay ang may dalang masamang balita. Elias, nasira yung irigasyon. Nadala ng baha ang tubo papuntang taniman nyo. Nalublob yung binhi, tapos naputol yung linya ng tubig. Wala nang patubig bukas. Hindi na humibo si Elias. Tumango lamang siya at agad nagsuot ng jacket. Sa kabila ng ulan at putik, tinungo niya ang irigasyon. At totoo nga, durog ang tubo, inandod ang mga tangkay, at ang bahagi ng kanyang taniman ay tila nilamon ng baha. Ang lahat ng pinaghirapan ko, mahina niyang sambit habang nakaluhod sa putikan. Hinawakan niya ang lupang basa, dama ang pait na minsang pinagdusahan na rin ng kanyang ama. Kinabukasan, nagpunta siya sa ooperatiba upang humingi ng tulong. Ngunit sadyang mailap ang pagkakataon. Pasensya na, Elias, ani ng opisina ng agrikultura. Nauna nang nabigyan ng assistance ang ibang barangay. Kailangan niyo munang maghintay sa susunod na quarter. Kulang ang pondo ngayon. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Binalikan niya ang kanyang bukid na tila ngayon ay parang libingan ng kanyang mga pangarap. Hindi naglaon, nagsimulang dumalaw sa kanya ang ilang ahente ng mga kumpanyang nais bilhin ang kanyang lupa sa murang halaga. Elias, sayang kung papabayaan mo lang to. Sa presyo ngayon, pwede ka nang mag-umpisa ng maliit na negosyo sa bayan. Bibigyan pa kita ng relocation assistance. Pangako ng isa sa mga ahente, sabay abot ng dokumento. Ngunit mariing tinanggihan ito ni Elias. Hindi ako magbebenta. Kahit magsimula ulit ako sa palad, hindi ako aalis sa lupang to. Sayang ka, sagot ng ahente. Sa ganitong panahon, hindi lang pawis ang puhunan. Kailangan mo ng diskarte. Kung diskarte lang ang labanan, matagal na akong wala rito. Malamig niyang tugon bago tumalikod. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, wala nang natira kundi katahimikan. Ngunit hindi tulad ng dating katahimikan na puno ng kapanatagan. Ngayon ay katahimikang may bigat, may pangungulila, may kawalan ng direksyon. Inagabihan, habang nakaupo siya sa bangkong kahoy at nakatanaw sa bituin, iniikot niya ang lumang sombrero ni Camille sa kanyang kamay. Sa loob-loob niya, inamin niya ang totoo, na may iniwang espasyo si Camille sa kanyang puso. Isang espasyong hindi niya akalaing muli niyang papayagan na mabuksan. Kung nandito ka pa, anong gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Tanong niya sa dilim, parang ina-address si Camille. Walang sagot, tanging huni ng kuliglig at malamig na ihip ng hangin. Kinabukasan, isang liham ang kanyang natanggap. Nakasulat sa lumang papel, walang pangalan ang nagpadala. Huwag mong hayaan mawala ang bukid. Hindi lahat ng ginto ay nasa lungsod. May pananim kang hindi mo pa nakikita ang ani. Magtanim ka muli, maghintay. Maraming umaasa sa iyong tibay. Sa likod ng liham, isang deposit slip ang nakadikit. Nakapangalan kay Elias Riego, halagang 350,000 pesos. Nanlaki ang mata niya. Hindi ito kapareho ng relief fund o loan. Ito'y tila regalo, donasyon. At ang pinakamisteryosong bahagi, ang padala ay mula sa isang CV. Hindi niya kailangang itanong kung sino ito. Alam niya, at habang pinagmamasdan niya ang papel, hindi mapigilang mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Camille, hindi niya alam kung kailan babalik ang dalaga. Hindi rin niya alam kung dapat ba siyang umasa. Pero isang bagay ang malinaw, hindi siya nag-iisa. Muling humawak ng araro si Elias kinabukasan. Sa unang pagkakataon, mula nang masira ang irigasyon,
humakbang siya pabalik sa bukid. Bitbit ang bagong tubo, bagong binhi at bagong pag-asa. Bumalik si Camille sa Quezon hindi na bilang bisita, kundi bilang taong may layunin. Bitbit niya ang disenyo at plano ng Bukas Palad Center, isang proyekto ng kabuhayan at pagsasanay para sa mga magsasaka, kababaihan at out-of-school youth sa mga bundok at liblib na barangay. Pero higit pa sa papel at pondo, dala niya ang matinding pagnanais na tuparin ang isang adhikaing isinilang mula sa panandaliang katahimikan na natagpuan niya sa piling ni Elias habang tinatahak ng kanyang SUV ang lubak-lubak na daan pabalik sa barangay. Ramdam ni Camille ang pagbabago sa sarili. Wala na siyang suot na designer shades, wala nang bodyguard na nakabuntot, at ang dating branded heels ay napalitan ng rubber shoes na may putik. Ang dating kagandahan niyang inaalagaan sa mamahaling salon ay ngayoy simple at lantad. Kulot na buhok, kulay araw na balat, ngunit may panibagong ningning sa kanyang mga mata. Pagdating sa barangay, sinalubong siya ng mga tanawing pamilyar. Mga batang tumatakbo sa gilid ng daan, mga nanay na may dalang bayong, at ang tanimang dati niyang tinulungan sa maikling panahon ng kanyang pagtigil. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang wala, si Elias. Hindi niya agad ito pinuntahan. Gusto niyang gawin muna ang proyekto sa sarili niyang kakayahan. Gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo, hindi bilang anak ng Villarica, kundi bilang si Camille, ang babaeng may paninindigan. Sa tulong ng mga kontak mula sa NGO na kanyang pinag-volunteeran, nagsimula siyang mag-organisa ng mga community meetings. Magandang araw po sa inyong lahat. Bungad ni Camille sa unang pagpupulong sa covered court ng barangay. Hindi ako magsasaka, pero pinili kong mag-aral at natuto dahil naniniwala akong ang pagkain ng bayan ay hindi dapat maging negosyo lamang ng iilan. Tahimik ang mga tao sa una. Ang ilan ay nag-aalangan. Kilala siya, ang may dugong mayaman na minsang nanirahan sa bahay ni Elias. May ilan ding hindi tiwala. Baka raw proyekto lang ito na panandalian. Ngunit hindi nagpadaig si Camille. Sa halip na tumira sa hotel o pansamantalang boarding house, nanirahan siya sa lumang bahay ng yumaong kapitana ng barangay. Pinili niyang igiba ng tubig sa poso, mamalengke sa palengke at kumain ng sinangag at daing kasama ng mga residente. Unti-unti, ang mga taong minsang nagduda, ngayon ay bumibisita na sa kanya para magbahagi ng ideya. Camille, pwede kayang isama sa programa yung paggawa ng organic soap? Tanong ni Aling Presi. Opo, Aling Presi. Ang gusto po natin ay livelihood na pwedeng pangkabuhayan ng kababaihan. At kung may iba pa kayong suggestion, isulat lang po natin. Lahat ay welcome. Sa mga sumunod na linggo, nagbukas sila ng 3 klase: basic organic farming, food processing, at bamboo craft making. Si Camille mismo ang naging tagapangasiwa. Kahit wala siyang kaalaman sa lahat ng iyon noong una, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Nag-aral siya sa gabi, binasa ang bawat module at kumonsulta sa mga agriculturist mula sa bayan. Dumating din ang panahon na kailangan niyang humarap sa munisipyo para humiling ng karagdagang suporto sa irrigation system ng barangay. Doon siya muling nasubok, lalo na't isa sa mga konsehal ay dating koneksyon ng kanyang ama. Miss Villarica, sambit ng konsehal, bakit hindi ka nalang bumalik sa Maynila? Mas bagay sa iyo ang opisina ng Corporate Social Responsibility ng kumpanya ninyo kaysa sa pagpaputikan dito. Hindi siya nagpadala sa insulto. Tiningnan niya ito ng diretsyo. Ang pagpaputikan po ay hindi hadlang sa pagunlad. Sa totoo lang, mas totoo po ang mundong ito kaysa sa mga aircon na boardroom na puro plano pero walang pakialam. Naantig ang ilang opisyal. Sa kabila ng pagdududa, nabigyan ng conditional approval ang irrigation project at isang maliit na grant para sa expansion ng livelihood center. Nag-viral pa sa lokal na social media ang video ng kanyang talumpati. At sa unang pagkakataon, kinilala si Camille hindi bilang anak ni Gregorio Villarica, kundi bilang babaeng piniling bumalik upang tumulong. Sa kabila ng tagumpay, may isa pa rin siyang gustong harapin,
ang pagbabalik kay Elias. Ngunit hindi niya ito makita sa mga community events. Laging sinasabi ng mga tao na abala ito sa bukid o nasa irigasyon o may tinutulungang pamilya sa kabilang sityo. Hanggang isang araw, matapos ang inspeksyon ng bagong bukas na learning shed para sa mga kabataan, pinuntahan niya ang kubo ni Elias. Hindi na ito gaanong sira tulad noon. May bagong bubong na yero. May tanim na muling sumibol sa paligid. At sa may gilid ng bahay, naroon si Elias, abala sa paglalagay ng dayami sa taniman. Tahimik na lumapit si Camille. Maganda yung mga tubo mo ngayon, bungad niya. Hindi siya agad lumingon si Elias. Patuloy ito sa ginagawa, tila nag-iisip pa kung paano magpapakita ng emosyon. Ngunit sa huli, tumigil din ito at tumingin sa kanya. Pareho silang napahinto sa katahimikan ng saglit. Bumalik ka, maikling sambit ni Elias. Oo, hindi para magbakasyon. Bumalik ako para magtrabaho, para magturo, para makinig, at kung pwede, para bumawi. Hindi sumagot si Elias. Tumingin lang siya sa mga tanim, saka tumuro sa isang sulok. Yung parte na yan, gusto kong gawing trial bed para sa mga halamang gamot. Baka gusto mong tulungan ako. Mumiti si Camille. Mas gusto ko yan kaysa mag-sign ng ₱1,000,000 kontrata. At sa hapon ding iyon, magkasama silang nagtanim. Walang pag-uusap na malalim. Walang deklarasyon ng damdamin. Ngunit bawat pagtusok ng punla sa lupa ay tila pagtibay ng bagong simula. Isang ugnayang hindi sinira ng distansya, ng yaman o ng panahon, kundi pinalalim pa ng paninindigan at pagkakapantay-pantay. Sa paglipas ng ilang buwan, unti-unting nabuo ang reputasyon ng Bukas Palad Center. Ilang isang modelo ng grassroots development sa buong rehiyon. Dati-rati, ang mga tanong ng mga taga-Maynila ay bakit siya nandoon? Ngayon, ang tanong ay naging paano niya nagawa iyon? Ngunit sa kabila ng pagsikat ng proyekto, nanatiling simple si Camille. Sa tuwing makakatanggap siya ng papuri mula sa mga opisyal o coverage mula sa media, palagi niyang sinasagot ng, "Hindi ako ang bida rito. Mga magsasaka, mga ina, mga batang natutong mangarap kahit walang sapatos. Ako'y tagapag-ugnay lang." Ang totoo, araw-araw pa rin siyang natututo. Sa mga pagkakataong may mga problema sa water catchment system, si Elias pa rin ang unang tinatakbuhan ng mga tao. Kapag may nasisirang tubo, siya ang unang lumulubog sa putikan. Kapag may bagong taniman, siya ang unang nagtuturo kung paano ito palalaguin. Isang araw, habang naghahanda si Camille para sa isang job fair sa barangay hall, may lumapit sa kanya. "Ma'am Camille, nariyan na po si Sir Elias. May dala siyang bagong samples ng halaman galing sa Upland Farms." Napangiti siya. "Pakisabi, ilagay na lang muna sa likod. Susunod ako roon." Sa likod ng hall, nakita niya si Elias na nag-aayos ng trays ng seedlings. Nakasuot ito ng simpleng polo at denim jeans, pero tulad ng dati, tila ang lahat ng nasa paligid ay tahimik kapag siya ang naroon. Hindi siya ang tipo ng taong naghahanap ng atensyon, ngunit sa katahimikan niya, naroroon ang bigat ng respeto mula sa mga tao. "Hindi ka pa rin nasasanay sa spotlight, ano?" Biro ni Camille habang lumapit. Mumiti si Elias, bahagya lang. "Hindi ko kailangan yan. Basta may lupa akong tinatapakan at taong matutulungan, sapat na yon." Alam mo, napansin ko lang, panimula ni Camille habang tinitingnan ang mga halaman mula noong dumating ako rito ulit. "Hindi mo pa rin ako tinatanong kung bakit ko ginawa to, kung para saan to, kung tungkol ba ito sa'yo." Tumingin si Elias sa kanya, saglit. "Kasi hindi ko kailanman inangkin ang dahilan ng pagbabalik mo. Kung para sa akin man, salamat. Kung para sa sarili mo, mas maganda. At kung para sa mga tao, yan ang pinakamahalaga." Napatigil si Camille. Para bang sa bawat sagot ni Elias, palaging may aral. Hindi malalalim na salita, pero totoo. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas na silang magkasama. Hindi man nila binibigyang pangalan ng ugnayan, malinaw sa lahat na may koneksyon sa pagitan nila. Hindi dahil sa emosyonal na paghahangad,
kundi dahil sa pagkakapareho ng prinsipyo. Kapwa sila may tahimik na tapang, at kapwa rin silang nakahanap ng ginhawa sa paggawa para sa iba. Isang araw, habang nagtatanim ng medicinal plants sa trial plot ng Bukas Palad Center, lumapit si Camille kay Elias. Ila nag-aatubili. May sasabihin sana ako. Panimula niya. Sabihin mo lang, sagot ni Elias. Habang patuloy sa pagbubungkal ng lupa, may offer na dumating mula sa isang regional museum. Gusto nilang i-feature ang work ng center at pati na rin yung storya ng mga tao sa likod nito. Isa ka sa gustong i-interview. Saglit na napahinto si Elias. Bakit ako? Kasi ikaw ang pundasyon ng lahat ng ito. Kung hindi ka nagbukas ng pinto noon, hindi ako matutong magmahal sa ganitong klaseng buhay. Tahimik si Elias. Inabot niya ang kanyang sombrero at ipinahid ang pawis sa noo. Kung para sa proyekto, gagawin ko. Pero hindi para makilala. Hindi ako komportable sa kamera. Okay lang yan. Ako ang magsasalita. Pero gusto kong nandoon ka. Para sa mga bata, para sa mga magsasaka, para sa mga tulad natin na piniling tahakin ng landas na hindi pinipili ng marami. Tumango si Elias. Sige. Isang gabi matapos ang event sa plaza kung saan kinawaran ng pagkilala ang Bukas Palad Center. Nakaupo silang dalawa sa pilapil. Tanaw ang taniman na ngayon ay may solar-powered irrigation, greenhouses at community kitchen. Tahimik lang silang dalawa. Sa di kalayuan, may mga batang naghahabulan sa ilaw ng poste. Sa tabi nila, may lumang radyo na tumutugtog ng kundiman. Camille. Mahina ang boses ni Elias. Alam mo bang kahit wala kang dinalang kahit anong pangako, binago mo yung buhay ng maraming tao rito. Napatingin siya sa kanya. Hindi ko to magagawa nang wala ka. At kahit ayaw mong tanggapin, binago mo rin ako. Nagkatitigan sila. Wala mang halik, walang yakap. Ngunit sa pagitan nila ay naroon ang isang uri ng pagmamahalan na hindi nangangailangan ng palamuti. Isang pag-ibig na itinanim sa lupa, pinataba ng respeto at pinatubong hindi dahil sa damdamin, kundi sa layunin. Sa gabing iyon, may isang batang babae na lumapit sa kanila. Ma'am Camille, Sir Elias, pwede po ba akong maging volunteer sa center? Gusto ko rin pong matuto. Tumingin si Camille sa bata. Ano ang pangalan mo, iha? Estela po. Mumiti si Elias. Estela, magandang pangalan yan. Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Umiling ang bata. Ibig sabihin, bituin. Tumingin si Camille sa langit. Tamang-tama, kasi ngayong gabi, ang daming bituin sa langit. Sa katahimikan ng gabi, nagtagpo ang dalawang taong minsang gumuho sa sarili nilang mundo. Ngayon ay magkasamang bumubuo ng tahanan, hindi sa anyo ng bahay, kundi sa puso ng komunidad na kanilang minahal. Habang lumalaki ang epekto ng Bukas Palad Center sa Quezon, hindi na maitatanggi ang kasikatan ng pangalan ni Camille Villarica. Hindi bilang tagapagmana ng isang imperyo, kundi bilang lider na pinili ang lupa kaysa lungsod, ang putikan kaysa podium. Ang kanyang mga proyekto ay napapansin na rin sa mas mataas na antas. Ngunit sa kabilang dako, sa mismong puso ng Maynila, may isang taong unti-unting nababahala sa naririnig at nababasa, si Gregorio Villarica. Sa bawat ulat ng media tungkol kay Camille, sa bawat social media post ng mga estudyanteng tinulungan ng sentro, unti-unting nauubos ang pasensya ni Gregorio. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa takot. Takot na mawala ng kontrol sa tanging tao na hindi niya kailanmang hinayaang mamuhay ng malaya. Isang hapon sa opisina ng Villarica Group of Companies, habang tinitingnan niya ang headline ng isang broadsheet, "Anak ng bilyonaryo, magsasakang bayani sa Quezon." Ibinagsak niya ang dyaryo sa mesa at tinawag ang kanyang asistant. "Hanapin mo kung nasaan si Elias Riego. Gusto ko siyang makausap, agad." Si Elias po ba yung magsasakang? Hindi kita tinatanong para kumpirmahin. Gusto ko siyang makita. Dito, sa opisina. Kung hindi mo siya madala, ikaw ang ipapadala ko sa bundok. Makalipas ang 2 araw, nagulat si Elias nang may sumundo sa kanya. Isang itim na SUV, may 3 lalaki sa loob, at isang pormal na liham na nagsasabing inaanyayahan siya ni Gregorio Villarica para sa isang importanteng usapan.
Hindi ako mahilig sa paanyaya ng mga mayamang di ko kilala. Aniya, habang pinagmamasdan ang papel. Pero ito po ay may kinalaman kay Camille, sabi ng lalaki, seryosong tono. Hindi man niya gusto ang ideya, sumama si Elias, hindi para sa yaman o koneksyon, kundi dahil sa pangalan ng taong minamahal niya, kahit hindi pa man niya lubos na inaamin sa sarili. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ng malamig na koridor, mamahaling chandelier, at mga taong nakasuot ng barong at black tie. Nakasuot lamang siya ng malimis na polo at kupas na pantalon. Hindi siya komportable, pero hindi rin siya natitinag. Sa loob ng boardroom, naroon si Gregorio, nakatayo sa dulo ng mesa, may hawak na baso ng brandy. "Kumusta ka, Elias?" Malamig nitong tanong. "Mas mabuti sana kung nasa Brokid ako ngayon," tugon ni Elias, walang bahid ng takot. Diretsyong tinitigan siya ni Gregorio. "Alam mo ba kung sino ako?" "Hindi. At sa totoo lang, hindi rin naman mahalaga kung malaman ko." Napangisi si Gregorio. "Hindi lahat ng lalaking tulad mo may lakas ng loob na sumagot ng ganyan sa akin. I admire that. But let me be clear. Dumiretso ka na sa punto, Elias. Ano ang gusto mo kay Camille?" Natahimik si Elias. Hindi niya inaasahan na diretsahang ilalapag yun. Wala akong kinukuha sa kanya. Ni hindi ko nga alam noon kung sino siya. Tinulungan ko siya dahil nangangailangan siya. Hindi dahil may iniisip akong kapalit. Hindi ako naniniwala sa mga taong ganyan. Sagot ni Gregorio, habang unti-unting umiinit ang boses. Lahat ng taong lalapit sa anak ko, may gusto. At hindi ako papayag na isang hamak na magsasaka ang maging dahilan ng pagkasira ng mga planong pinaghirapan kong buuin para sa kanya. Tumayo si Elias, marahan ngunit mariin. "Hindi ako dahilan ng pagkasira ng plano mo. Baka siya lang ang una mong anak na nagkaroon ng sariling plano." Bumunot ng dokumento si Gregorio mula sa drawer at iniabot kay Elias. Nakasaad dyan ang offer. 5 milyong piso, isang bahay sa Laguna, isang maliit na bukirin kung saan pwede mong ituloy ang makabayan mong pangarap. Kapalit lang, umalis ka sa buhay ng anak ko. Wala nang contact, wala nang involvement. Tahimik si Elias, hindi niya binuksan ang folder. Sa halip, tinulak niya ito pabalik. "Hindi mo ako binili sa pera mo, at lalong hindi mo mabibili ang respeto ko kay Camille. Kung ayaw mo akong makasama sa landas niya, problema mo yon. Pero hindi kailanman ipagkakait sa kanya ang kalayaang pinaghirapan niyang makuha." Umigting ang panga ni Gregorio, pero hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya si Elias at ang tahimik na revolusyon sa likod ng mga mata nito. Pag-alis ni Elias sa opisina, hindi niya alam na susunod pa ang mas malalim na dagok. Isang gabi, ilang arko matapos ang usapan, nagliyab ang bodega ng Bukas Palad Center. Kumalat ang apoy at bagamat walang nasaktan, nasunog ang halos lahat ng kagamitan. Mga trays ng punla, mga sako ng binhi, mga dokumento. At ilang donasyong pagkain para sa mga komunidad. Si Camille, habang nakatayo sa harap ng nasusunog na gusali, ay nanginginig sa galit at luha. Walang ibang gagawa nito, kundi ang taong ayaw akong magdagumpay. Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Lumapit si Elias. Agad na inakay siya palayo, habang nagsidatingan ng mga bombero. "Hindi mo kailangang gumanti, Camille." "Aniya, tama ka, hindi ko kailangang gumanti. Kailangan ko lang magsimula ulit at siguraduhin na hindi na nila tayo mauunahan." Kinabukasan, nagsampa si Camille ng legal complaint laban sa hindi pa nakikilalang salarin. Ngunit may isinamang affidavit na may matibay na hinala sa puwersang may kinalaman sa kanyang pamilya. Kumalat ang balita sa media. Nahati ang opinyon ng publiko. May nagsasabing mapanghimagsik si Camille, may nagsasabing sa wakas ay may anak na nagtama sa maling sistemang ipinilit sa kanya. Ngunit sa gitna ng gulo, nanatiling buo ang layunin ni Camille at Elias. Hindi sila umatras, mas lalo silang lumapit sa isa't isa. Hindi dahil sa trahedya, kundi dahil sa matibay na paniniwala na kahit ang mga giyera ng puso ay may hangganan. At kapag nalampasan mo ang galit, natitira na lang ay pag-asa. Matapos ang sunog na tumupok sa bodega ng Bukas Palad Center,
Hindi kapanglawan ang namayani sa komunidad, kundi pagkakaisa. Sa halip na matakot, ang mga residente ng barangay ay mas lalong tuminding sa tabi ni Camille at Elias. Sa gitna ng abo at nadurog na kagamitan, sabay-sabay silang humawak ng walis, tabo at pala. Isang araw lang ang lumipas mula sa insidente. Ngunit ang palibot ng nasunog na gusali ay puno na ng mga taong may bitbit na kahon, plastik at sako, pawang handang tumulong. Ma'am Camille, may mga natira po akong binhi sa bahay. Galing pa sa training dati, alok ni Aling Presi, habang tinutulungan linisin ang paligid. Sir Elias, may plywood po ako sa likod bahay. Pwedeng nating gawing temporary wall habang hindi pa naipapatayo ang bago. Dagdag ni Mang Enrico, isang karpintero. Ramdam ni Camille ang init ng komunidad. Ramdam niya ring dumadaloy sa ugat ng mga taong ito ang isang uri ng lakas na hindi kayang patahimikin ng apoy. Pero kahit napapaligiran siya ng suporta, may isang bahagi sa kanya na hindi matatahimik hanggat hindi niya nailalaban ang katuwiran. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa prinsipyo ng sentro na ang kabutihan ay hindi dapat hadlangan ng kapangyarihan. Kaya't 2 araw matapos ang sunog, nagtungo siya sa munisipyo upang magsampa ng formal legal complaint sa tanggapan ng provincial prosecutor. Kasama niya ang kanyang abogado at dala ang mga ebidensya, CCTV footage sa kalapit na barangay na may kuha ng isang SUV na kahawig ng sasakyang nakarehistro sa Villarica Holdings, testimonya ng ilang residente na may napansing kahina-hinalang lalaking umiikot sa paligid bago ang sunog at ang timeline ng mga pangyayaring nagpapakita ng posibleng motibo. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Tanong ng abogado habang papasok sila sa opisina. Mas sigurado pa ako rito kaysa sa kahit anong kontrata na pinapapirmahan sa akin noon. Sagot ni Camille. Nang makarating ang balita sa media, muli na namang nabahagi ang atensyon ng publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malawak na ang suporta para kay Camille. Maraming mga lider ng komunidad mula sa iba't ibang probinsya ang naglabas ng pahayag ng suporta. Maging ang ilang dating koneksyon ng kanyang ama ay nagpahayag ng pagkadismaya sa ginawa ng Villarica Group kahit hindi pa ito direktang pinatutunayan. Sa isang panayam ng radyo, tinanong si Camille kung hindi siya natatakot sa posibleng epekto nito sa kanyang pamilya at sa kanyang pangalan. Hindi ko kailanman hiningi ang apelidong ito, pero ngayon nadala ko na ito. Sisiguraduhin kung hindi ito gagamitin para apakan ang maliit, para patahimikin ang may adhikaing totoo. Kung kailangang kalabanin ko ang sariling ama ko para sa prinsipyo, gagawin ko. Hindi siya nagpalit ng tono. Hindi siya nagpakumbaba para lang makuha muli ang pabor ng kanyang pamilya. Alam niyang ang landas na pinili niya ay hindi madali, pero ito na ang buhay na pinili niyang ipaglaban. Hindi para sa pansariling kasikatan, kundi para sa mga taong umaasa sa sentro, sa mga batang nais mag-aral ng pagsasaka, sa mga inang nais matutong gumawa ng produktong pagkakakitaan, at higit sa lahat, para sa mga kagaya ni Elias, na buong buhay nang nilalabanan ang sistema ng pang-aapi at pananahimik. Samantala sa probinsya, patuloy si Elias sa paggawa. Muli niyang tinipon ang mga miyembro ng kooperatiba. Hindi tayo dapat tumigil. Hindi natin kasalanan ang nangyari. Pero kung magpapatinag tayo, para na rin tayong nagsabing tama sila, anya sa pulong. Nakakagalit, Kuya Elias, sagot ng isa. Ginawa natin ang lahat para umunlad ang lugar natin. Tapos susunugin lang. Hindi natin sila matatalo sa galit, pero kaya natin silang patahimikin sa resulta. Kaya sa susunod na harvest, kailangan doble ang ani. Sa susunod na training, kailangan triple ang dumalo. At sa susunod na proyekto, kailangan kasama na lahat. Muling tumindig ang komunidad. Sa tulong ng mga NGO at pribadong donors na naantig sa kwento ng sentro, muling itinayo ang bodega. Mas malaki, mas matibay, at may integrated solar power system. Naging mas organisado ang sistema ng pagtuturo, mas malawak ang abot ng programa, at mas maraming kabataan ang natutong yakapin ang buhay probinsya. Isang buwan matapos ang insidente, isinagawa ang People's Recognition Day,
isang selebrasyon ng tagumpay ng Bukas Palad Center sa kabila ng trahedya. Libu-libong tao mula sa iba't ibang barangay ang dumalo. Isa si Elias sa mga inimbitahang magtalumpati. Tumayo siya sa harap ng entablado, walang suot na Amerikana o fancy barong. Naka-denim jacket lamang siya, may kaunting putik sa laylayan at may banayad ng ngiti sa kanyang muka. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Pero sa mga taong nandito ngayon, alam kong lahat tayo ay may isang layunin, ang mabuhay ng may dignidad kahit gaano man kasimple ang ating pamumuhay. Sa mga tulad kong magsasaka at sa mga tulad ni Camille na piniling makisama sa putik kaysa sa karangyaan, alam natin ang halaga ng bawat butil ng palay. At ngayon, ang bawat salita ay parang butil din. Kailangan itanim, alagaan, at hintayin ang tamang panahon ng pag-ani. Tila lumundag ang puso ni Camille habang pinakikinggan ito. Hindi man ito hayagang pag-amin ng damdamin, ngunit sa bawat salita ni Elias ay naroon ang pagpapahalaga, ang pagkilala at ang taimtim na pasasalamat. Sa dulo ng programa, habang naglalakad si Elias pabalik sa gilid ng entablado, nilapitan siya ni Camille. "Hindi mo ako sinama sa talumpati mo?" Biro niya, tila nagtatampo. Ngumiti si Elias at marahang sagot, "Hindi ko kailangan sabihin ang pangalan mo para malaman nilang ikaw ang tinutukoy ko." Numiti si Camille, "Basta ang mahalaga, kasama ka sa bawat plano ko at sa bawat laban ko." Nagkatitigan sila at sa likod ng dami ng taong sumisigaw ng suporta, sa gitna ng mga kamera at flash, nanatili silang dalawa sa katahimikang sila lang ang may alam. Hindi sila kailangang magsigawan ng mahal kita. Sa ngayon, sapat na ang katotohanan na magkasama silang nanindigan at magkasama rin silang magtatagumpay. Lumipas ang ilang buwan mula nang muling manumbalik ang Bukas Palad Center sa normal nitong operasyon. Ngunit hindi ito ang dating sentro lamang. Ito'y naging isang institusyon. Ang sentrong minsang itinayo mula sa kagustuhang tumulong ay ngayon ay may kinikilalang epekto sa buong lalawigan. Mula sa mga batang natutong magtanim ng kanilang pagkain hanggang sa mga dating walang hanapbuhay na ngayoy gumagawa na ng mga produktong ipinagbibili sa mga palengke ng Lucena at Tayabas. Ngunit sa likod ng mga tagumpay na iyon ay naroon pa rin ang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Sa kabila ng paninindigan ni Camille laban sa sariling ama, hindi niya ikinakailang sa puso niya may mabigat na tanong na hindi pa nasasagot. May halaga pa ba ako bilang anak kung pinili ko ang prinsipyo kaysa sa pamilya? Ang sagot ay dumating sa araw na hindi niya inaasahan. Isang umaga, habang siya'y nag-aayos ng modules sa conference room ng sentro, isang batang lalaki ang tumakbo papasok, hingal at may hawak na sulat. "Ma'am Camille, may iniabot po si Kuya galing sa van sa kalsada." Agad niyang binasa ang sulat. Ang sulat ay may pamilyar na sulat kamay, pormal ngunit naninginig. Marahil dahil sa damdaming pilit pinipigilan. Isinulat ni Gregorio Villarica, "Camille, maraming buwan na rin ang lumipas mula nang huli tayong nagkita. Sinubukan kong kontrolin ang lahat sa buhay mo dahil natakot akong mawala ka sa mundong kaya kong gabayan. Ngunit ngayon, mas natatakot na akong tuluyang mawala ka bilang anak. Kung maaari, isang hiling lang. Dumalo ka sa anibersaryo ng kamatayan ng iyong ina. Hindi bilang Villarica, hindi bilang leader ng sentro, kundi bilang anak niya. Naghihintay ako, Camille." Matagal siyang hindi kumilos. Tinitigan lang niya ang papel. At sa loob ng ilang minuto, tila nakalutang siya sa dalawang mundo. Ang mundo ng dati niyang pagkatao at ang mundong hinubog ng kanyang sariling pagtili. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kabila ng lahat ng galit, pang-aapi at pananakot, naroon pa rin ang bahagi ng puso niya na naghahanap ng pagkilala. Hindi bilang tagumpay sa prinsipyo, kundi bilang anak na nanabik sa ama. Nang sumapit ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, muling bumalik si Camille sa Maynila. Ngunit hindi siya nagpunta bilang nawawalang anak. Dumating siya bilang taong buo. Dala ang sarili, ang dangal, at ang mga alaala ng isang inang minsan ding nagturo sa kanya kung paanong ang kabaitan ay hindi kailanmang dapat maging kahinaan. Sa simbahan, simple lang ang misa. Iilan lang ang naroroon, ang ilang tapat na staff ng kanilang kumpanya, ang matagal ng kaibigan ng pamilya,
at si Gregorio, nakaupo sa harap, tahimik at tila mas matanda kaysa huli niyang makita. Pagkatapos ng misa, lumapit si Camille sa puntod ng kanyang ina. Inilapag niya ang isang maliit na basket ng mga halamang gamot na tinanim sa sentro. "Inay, hindi ko alam kung ano ang iisipin mo sa ginawa ko, pero sana kahit papaano, proud ka," mahina niyang sabi, habang tinatapik ang lupa sa ibabaw ng nicho. Sa likod niya lumapit si Gregorio. Tahimik, walang kasama. Hindi ito nagsalita kaagad. Hindi rin siya humawak. Sa halip, naupo ito sa tabi ni Camille, katabi ng puntod. "Hindi ko akalaing babalik ka," anito, mahinang tono. "Hindi ko rin akalaing aaminin mong mali ka," sagot ni Camille, ngunit walang galit sa boses. "Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo. Pero mali ako sa pag-aakalang ako ang may karapatang tukuyin kung ano ang mabuti para sa'yo." Tumingin si Camille sa ama. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong walang maskara, walang yabang, walang otoridad. Isa lang itong matandang lalaking humihingi ng kapatawaran, hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa pananahimik. "Wala na akong hinihinging pagbawi," dagdag ni Gregorio. "Kung hindi mo na ako mapatawad, ayos lang. Pero kung hahayaan mo lang akong dumalo, kahit minsan sa mga ginagawa mo sa Quezon, sapat na sa akin." Napatiting si Camille sa kanyang ama. "Hindi ko pinili ang prinsipyo para saktan ka, Dad. Pinili ko yon kasi sa wakas, may boses na akong humubog. Pero kung gusto mong makita ang ginagawa namin, bukas palad kang tinatanggap." Nagkatitigan silang mag-ama. Walang yaman, walang galit, walang kasaysayang paulit-ulit na tinatalikuran. Sa isang iglap, parang bumalik sila sa pagiging mag-ama, hindi perpekto, pero handang magtama. Makalipas ang 1 linggo, dumating si Gregorio sa Quezon. Walang daladalang seguridad, walang formal entourage, nakasapatos pa rin ito at may kasuotang mamahalin. Pero may bitbit ding malaking kahon, mga kagamitan para sa panibagong greenhouse na plano ni Camille para sa komunidad. Hindi pa rin siya palakibo, ngunit sa bawat pagmasid niya kay Camille habang manatuturo sa mga bata, sa bawat tawa ni Elias habang pinapakita ang composting process, tila ba unti-unting lumalambot ang puso ng isang lalaking buong buhay ay kontrol ang kinilalang kayamanan. At sa pagtatapos ng araw na iyon, habang sabay-sabay silang kumakain ng lutong sinigang na isda sa ilalim ng kubo, tumayo si Gregorio at tumingin sa buong komunidad. "Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, pero hayaan niyong simulan ko sa pag-amin na ang tunay na yaman hindi pala sa lungsod nakatago. Nandito pala sa pagitan ng lupa, pawis at paninindigan." Palakpakan ang sumunod. Ngunit para kay Camille, sapat na ang simpleng pagsambit ng kanyang ama ng katagang iyon. Hindi dahil sa salita, kundi sa pagbabagong sumunod dito. Habang nakaupo sila ni Elias sa ilalom ng gabi, nagtanong si Camille habang pinagmamasdan ang mga bituin. "Sa palagay mo, kayang magbago ang isang tao?" Mumiti si Elias. "Kung ang lupa nga, kayang bumalik ang sigla matapos ang tagtuyot, tao pa kaya ang hindi?" 3 taon na ang lumipas mula nang unang tumapak si Camille sa bukid ni Elias. Basang-basa, nawawala sa gitna ng bagyo at pagod sa buhay na hindi niya pinili. Sa panahong lumipas, maraming bagay ang nagbago. Ngunit higit sa lahat, ang pinakanagbago ay ang pagkatao ni Camille. Mula sa isang prinsesang nakakulong sa marmol at alahas, naging haligi siya ng isang pamayanang itinayo sa lupa, pawis at pagkakapantay-pantay. Ngayon, sa gitna ng isang malawak at bagong taniman sa Barangay San Agustin, binuksan na ang pinakamalaking proyekto ni na Elias at Camille, ang Villarica Elias School for Rural Youth, isang paaralang handang tumanggap ng mga kabataang nagnanais matuto, hindi lamang ng karaniwang aralin, kundi ng mga kasanayang may silbi sa tunay na buhay. Sustainable farming, agripreneurship, renewable energy, at lokwal na pamumuno. Ang paaralan ay itinayo sa dating abandonadong lote na binili ni Camille gamit ang bahagi ng kanyang trust fund. Sa tulong ng NGO, kooperatiba at mga kaibigang engineer mula sa probinsya,
Itinayo ang estruktura mula sa lokal na materyales, bamboo, adobe at recycled wood. May solar panels sa bubong, rainwater harvesting system at mga hardin sa bawat sulok ng bakuran. Ngunit ang pinakanakakabighaning bahagi ng paaralan ay ang 30 letra sa harapan nito. VES. Sa ilalim ng mga letrang iyon, nakaukit ang mensaheng walang batang walang silbi, lahat may puwang sa pagunlad. Sa araw ng pagbubukas, puno ang paaralan ng magulang, guro at estudyante. Nagsama-sama ang mga magsasaka, mangingisda, mga nanay at dating out-of-school youth na ngayon ay mga volunteer teacher. Lahat tayo rito, produkto ng pag-asa, sabi ni Camille sa kanyang talumpati. At kung may sino mang dapat pasalamatan sa lahat ng ito ay ang mga taong naniniwala na ang kaalaman ay hindi lamang para sa mayayaman, kundi para sa lahat ng handang matuto. Kasunod ng palakpakan, umakyat sa entablado si Elias, na yun ay kinikilalang Agricultural Development Director ng Lalawigan. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang napatunayan. Sa kabila ng hindi pagtatapos ng kolehiyo, ang kanyang karanasan at pamumuno ang naging dahilan upang tanggapin siya bilang tagapayo ng maraming lokal na proyekto. Hindi ko inakalang darating ang araw na makikita ko ang mga batang ganito kadami na may bitbit na paso ng kamatis, hindi cellphone. Pero higit pa dyan, hindi ko akalaing makakakita ako ng mga taong handang maniwala sa sarili kahit ilang ulit ng nabigo, wika niya. Hindi ko kailanman pinangarap na tumayo sa harap ng mga tao bilang pinuno. Pero pinili kong tumayo sa tabi ng mga taong marunong manindigan. At isa roon si Camille. Nagkatanginan silang dalawa. Marahan, ngunit puno ng pagkilala. Hindi pa rin sila kasal. Hindi nila minadali ang mga bagay. Ang relasyon nila ay lumago sa proseso ng pagtutulungan, sa paghihilom ng mga sugat ng nakaraan, at sa unti-unting paghubog ng respeto na umusbong sa gitna ng putik at ulan. Wala kaming perpektong kwento, minsang sinabi ni Camille sa isang panayam. Pero marunong kaming tumahimik kapag hindi na kailangang magsalita. At marunong kaming magtanim ng damdamin hindi para sa pag-angkin, kundi para sa pag-unawa. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga bata ay tumatakbo sa paligid ng paaralan, sabay silang naglakad ni Elias sa likod ng gusali, kung saan may isang maliit na punong kahoy na itinanim nila noong una pa lamang silang nagplano ng proyekto. Naalala mo to? Tanong ni Camille habang hinahaplos ang makinis na katawan ng puno. Sabi mo noon, baka hindi mabuhay to kasi mahina ang uga. Tumango si Elias. Pero tinanim pa rin natin. Araw-araw mo pangang dinidiligan. Parang tayo, sabi ni Camille. Hindi sigurado kung mabubuhay sa una, pero hindi tayo tumigil. Ang tanong lang talaga ay kung kaya mong maghintay at kung may panahong susuko, kung babalik ka ulit kinabukasan. Sagot ni Elias. Nagkatitigan sila. Wala pa ring singsing sa kamay. Wala ring papel na nagsasabing sila'y mag-asawa. Pero ang mga mata nila ay nagsasabing matagal na silang iisa. Sa araw ding yon, dumating si Gregorio Villarica. Hindi bilang VIP, kundi bilang isang simpleng bisita. Suot ang isang simpleng polo, may hawak na maliit na potted plant. Tinanggap siya ng mga tao hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama ni Camille. Isang lalaking minsan ay nagkamali, ngunit marunong umamin at magpakumbaba. Niyakap ni Gregorio si Camille sa harap ng lahat. Hindi ako palaging tama, pero sa'yo ko natutunan na hindi ko kailangang tamaan ang lahat. Basta't tama ang hangarin, bulong niya. Welcome ka rito, Dad, sagot ni Camille. Kahit walang posisyon, kahit walang negosyo, basta may puso, laging may lugar. Kinagabihan, habang ang buwan ay nakasabit sa kalangitan, nagkakantahan ang mga bata sa harap ng bonfire. Si Elias ay may hawak na gitara. Si Camille ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang kamay nito. Wala silang balak bumalik sa Maynila. Hindi na nila kailangan ang gulo ng syudad para makaramdam ng tagumpay. Sapagkat sa payak na buhay, doon nila natagpuan ang ginto. Hindi sa anyo ng pera o ari-arian, kundi sa hugis ng tiwala, pagkakaisa at pagmamahalan na hindi kailangang ipagsigawan. Sa huling pagkakataon ng gabing iyon,
Bago pumikit si Camille sa ilalim ng liwanag ng buwan, bumulong si Elias. Camille, anuman ang dumating sa atin, tandaan mong hindi lang kita niligtas mula sa bagyo. Tinulungan mo rin akong harapin ang unos na matagal ko nang tinitiis. Ngumiti siya, at hindi na nating kailangang takasan ng ulan. Kasi natutunan na nating magsayaw sa gitna nito.